Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha at taong kanyang pagpapala ay mapa sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugo, ang larawan ng lahat ng sangkatauhan, ang modelo sa bawat isa't isa sa atin, ang pinangakuan ng pinakamainam na ganipala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito, ang ating pag-aralan binila ta'ala sa ating screen ay ang mga kaalaman o mga katanungan tungkol sa sinasabi nating janaza. At ito yung may relasyon sa paghanda natin ng ating patay at hanggang sa paglibing. Kaya dahil dito, ang mga tanungang ito ay sasagutin ng mga scholar sa kanilang mga aklat. At ito ang ating kinukunang aklat dahil wala tayong kakayahang magbigay ng fatawa. Dahil bilang isang tagapagpahayag ng Islam, ito po ang pagbibigay ng fatawa ay mula sa mga mufti, sa mga taong mayroong kakayahang magbibigay ng kaalaman, kagaya sa mga fuqaha, kaya sa mga mufassirun, sa mga tao na kung saan may tunay na kaalaman sa nilalaman ng Quran at Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang sa atin ay ang paglipat sa lingwahe na ating makakayanan at higit sa lahat sa salita nating Filipino, bidnillah ta'ala na makukunan natin ng kaalaman. Ating nabigyan o ating bigyan ng pahalaga ito sa dahilan na napakaraming mga kapatid natin at walang pag-alinangan na napakarami ng nauna at dagsaan yung sinasabi nating pagkamatay ng mga tao. At minsan na lamang ay nagtatanong sila kung ano ang gagawin, ano ang pamamaraan. Kaya dahil dito, insyaAllah, ang mga katanungan ito na sinagot ng ating mga scholar, hafidahumullah, ang mga buhay pa, at rahimahullah sa mga nauna na sila ang sasagot sa mga katanungan ito. Ang unang katanungan dito ay ang sinasabi nating ang legal na description ng paghugas ng patay. At ito ay sinagot ni Sheikh Uthaymin, rahimahullah, na kung saan sa napaka-simple at napaka-madaling pamamaraan. Ang katanungan ay ganito: ano ang pinakatumpak o tamang gawain na ginawa ni Mustafa at sallallahu alaihi wasallam ang pinili ng Allah Jalla wa Ala hinggil sa paghugas ng janaza? Okay po, Brother Omar, dahil alhamdulillah ang ating kapatid si Brother Omar ay kamamatay lamang ng kanyang asawa si Sister Fatima. Naway kahabagan siya ng Allah at ilayo siya sa anumang kapahamakan sa kanyang libingan, at aking hiningi sa bawat isa't isa na huwag natin silang kaligtaan sa ating panalangin. Si Brother Muhammad ay kamamatay din, si Brother Fahad, sina Brother Manzur, sina Brother Uthman na matagal nating kapatid, sina Brother Abdullah Ismail Mithin, at napakaraming mga kapatid tayo, sina Brother Ismail Ismail de la Paz, si Brother Muhammad Ching. May mga kapatid tayo sina Francis, at silang lahat, ang mga patay natin ay naway sila ay patawarin ng Allah sa kanilang katayuan ngayon sa libingan, at tayo na rin ay handa ng Allah Jalla wa Ala sa darating na mga araw sa buhay natin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat. O Allah, patawarin mo ang mga mananampalatayang lalaki at mga babae, sila man ay buhay o mga patay. Kaya dahil dito, bilang Muslim ay ating pag-aralan kung paano natin ihanda ang ating mga sarili bagamat tayo ay nasa liblib na lugar, dahil hindi na mapipigilan ang pagyakap ng mga tao sa pananampalataya, at nagtatanong kung mayroong patay ay dadalhin pa ba natin sa ating iskag na mga kapatid dyan, kina Brother Omar Piñalber, sina Brother Abdul Malik Marasigan, sina Brother Ibrahim Mata, hafidahumullah, na ipangalagaan sila ng Allah Jalla wa Ala, na nandyan sila sa iskag. O sa mga kapatid natin na one ummah, ito ba ay kailangan pang dadalhin natin kung nasa malayo po tayo? Kaya insyaAllah, ang pag-aaral na ito'y sinagot ng mga scholar, ay ating itatalakayin upang makapagbigay tayo ng insyaAllah makakatulong sa ating mga kapatid. At ang katanungan hinggil sa sinasabi nating katanungan ito ay sinagot ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah.
Kaya ito po ay kanyang paliwanag, at kung may pagkakamali man sa ating paglipat ng kahulugan sa salita po natin, ay kayo nang umunawa, at alam ko kayo ang lubusang nakaunawa bilang isang kapatid sa panampalataya. Kaya dahil dito ang una, ano ba ang legal na description kung paano maghugas ng patay ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Una ay kanyang hugasan ang pribadong bahagi ng katawan. Kaya paghugas nito sa sinasabi natin pribadong katawan ay mayroong sinasabi tayong gloves o sinasabing tela. Okay? Kaya dahil dito, ang babae ay hugasan din ng babae, ang lalaki ay hugasan din ng lalaki. At inshallah, tatalakayin natin kung sino pa ang pwedeng maghugas mamaya inshallah. Kaya paghugas nito ng kanyang pribadong bahagi ng katawan na maaring uupuin siya kung makaya pa lamang upang sa gayon ay mailalabas yung kanyang dumi o ang kanyang ihi. At pagkatapos siya ay huhugasan ang kanyang buong katawan. Dahil dito, ang ibig sabihin dito sa simula, ang pribadong bahagi ng katawan ay hugasan una at ang kanyang mga buong katawan. At pagkatapos na kanyang nahugasan na ang buong katawan na ito, ang ibig sabihin na talagang nahugasan mo dahil maaring may dumi o maaring may mga kumakapit na bagay, ay gagawa kaagad ng sinasabi nating ghusl. Gagawa kaagad ng wudu. Gagawa ng wudu sa kanya. Ang paghugas na yaon ay pagtatanggal ng mga kung anumang mga dumi sa kanyang katawan o anumang mga kumakapit sa kanyang katawan. At pagkatapos ay gagawa ng sinasabi nating pagsasagawa ng wudu. Okay? Pagkatapos na sasagawa ang wudu, ang pagsasagawa nito ay lalagyan o lalapatan ang bahagi ng katawan na malalapatan ng tubig. Kung hindi ay maaring haplasan na lamang, kung hindi maaring sinasabi nating madadaanan ng tubig. O kaya kung talagang napakahirap ay maaring ang iba ay nagre-rekomenda na sinasabi nating gagawa ng tayamum. Ito ilan sa mga pagpapaliwanag ng sinasabing kasagutan po rito ng ating Sheikh. At kapag tayo humuhugas sa kanila ng sinasabi nating pagsasagawa ng ablution, ay hindi natin lalagyan ng tubig ang kanilang bibig at kanilang ilong. Kukuha lamang tayo ng tela at ito'y ihugas natin, babasain ng konti, at ihugas sa kanilang ilong at sa kanilang bibig. Okay? Hindi po pinapasukan dahil ang punto rito, kapag mapapasukan ng tubig ang katawan, ay madaling maagnas at maaring maging dahilan ng madaling pangangamoy ng tao. Nawa tayong lahat ay pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ito, na kanyang nahuhuduhan ang buong katawan, ang mga bahagi nito, ay gagawa ng sinasabi nating paghugas sa pagitan ng lotus leaves. At ito, ang ilan sa mga translation ng lotus leaves ay ang mga water lily. Allahu alam, ito ang tinignan natin sa dictionary. At ito ang hinuhugas po rito. Ang lotus leaf na yaon ay sinasabi nating ito ay tinatadtad siya na mayroong tinatadtad at ilalagay sa tubig. At ito ay pabubulain, na lalagay sa tubig at pabubulain. At kapag bumula na ito, ang mga bulang ito ng lutos na ito, ay ilalagay ito sa ulo ng tao, sa kanyang balbas, at siya ay hugasan ito. At ang ibang naiwan nito, ng lotus leaves na ito, ay ihugas din sa iba pang mga bahagi ng kanyang katawan. At pagkatapos na nahugasan siya ng lotus leaves na ito ay natadtad na mayroong tubig, ay lalagyan siya ng sinasabi nating kampur. Ang kampur ay ang kilalang perfume, na kung saan ito ay ilalagay sa kanyang katawan. At ang mga scholar po rito ay nagsabi na ito yung sinasabi nating benepisyo ng kampur ay nagpapatigas po ng katawan at nagtataboy ng mga insektos. Nagtataboy ng mga insektos mula sa katawan ng tao, kaya hindi siya madaling maaagnas ng tao, hindi siya madaling babaho. Subalit, nasabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, kapag ang katawan ay sobrang marumi, ay hugasan siya ng maraming bisis. Ito ay ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa isang babae na siya ay humugas ng kanyang anak. Sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam na ito inulat sa aklat ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, igsilnaha, thalatan aw khamsan aw sab'an aw akthara min dhalik in ra'aytunna dhalik. Kaya hugasan ito ng sinasabi nating paghugas ng tubig na mayroong sinasabi nating
lotus leaves o sinasabi nilang, kung nakikita nyo lang rito, yung mga dahon dito na mashallah sa Saudi Arabia, isa diyang napakaraming mga gamit hinggil sa bagay na ito. Kaya dahil dito, hugasan siya ng maigi kung mayroon pang mga dumi na ito ay maaring hugasan ng 3 beses o 5 beses o 7 beses. At ito ay kung ito ay talagang pangailangan. So nakita natin na ang paghugas dito ay sinasabi nating odd number. So balit, bawat hugas po natin ay hindi papasukan yung kanyang bibig at ang kanyang sinasabi nating ilong ng tubig. Bagos kukuha naman ng tila na ito ay ihugas sa kanya. At ang Allah ang siyang lubusan ng kakaalam. At pagkatapos ito, ilalagay siya sa isang lugar na masabi nating tuyo na lugar at doon siya pupunasan. Ang pagpupunas ay hindi namang tatanggalin ang mga tubig lamang na kung saan upang siya ay matutuyuan at siya ay babalutin. Ito ang sagot ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Ang pangalawa ay ang babae ba o ang lalaki ay pwede bang huhugasan ng babae? Ang babae ba ay pwedeng hugasan ng lalaki? At ito ay palagian nating nadidinig sa mga tao na pinagbabawal, ito yung katanungan, na ang asawa ay hugasan daw ng kanyang mahal na asawa. Ang babae ay pinagbabawal daw na hugasan ng kanyang asawa. So, ibig sabihin kapag namatay na ito, ay pinagbabawal daw. Itong narinig ayon sa katanungan ito. So, ganun na rin sinasabi nila na hindi pinapahintulutan na ang lalaki ay tumingin sa pribadong bahagi ng katawan o sa katawan ng kanyang namatay na asawa. O kaya'y maging paglagay sa sinasabi nating libingan. Ano ba ang tamang kasagutan po rito? Naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kaya maliwanag ang katanungan at ang sumagot ay ang ating ulama na si Sheikh bin Baz rahimahullah at mufti ng Saudi Arabia. Sinabi niya, ang legislatibong patunay, ang totoong patunay na ang Islam ay nagbibigay ng tamang kaalaman, ang Islam, na walang problema sa isang babae na siya ay huhugasan ng kanyang asawa kapag siya namatay at titingnan siya ng kanyang mahal na asawa. At ganoon din na ang lalaki ay huhugasan ng babae at wala ring problema na siya ay titingnan ng kanyang asawa. So, vice versa po. Kapag mamatay ang lalaki, ay hugasan siya ng babae na kanyang asawa at ang lalaki ay mamatay siya. Kapag namatay, ay hugasan siya ng kanyang mahal na asawa na babae. Okay? Ang sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, si Asma bint Umays radhiyallahu ta'ala anha ay hinugasan siya ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. At si Fatima radhiyallahu ta'ala anha ay umiwan siya ng kanyang nasiha o kanyang habilin na si Ali na kanyang asawa ang siyang huhugas sa kanya kapag siya'y namatay. At ang katunayan, itong lahat ay legal sa Islam. Subalit sa sinasabi nating batang babae na ito ay nagkaedad na ng sinasabi nating mataas sa sinasabi nating 7 taong gulang, siya ay hindi na pwedeng hugasan ng sinumang lalaki. Kapag ito ay maging kanyang tatay, maging kanyang kapatid, maging kanyang lulu at lula, ang hugas sa kanya ay katulad niya ring babae. At ito'y sinagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Ang pangalawang katanungan, dahil nga maraming kayamanan ng ibang mga tao, walhamdulillah, at mayroong mga naiwang mga ginto sa kanilang ngipin. At ang katanungan, ito ay sinagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Ang katanungan ay ganito, kapag ang tao ay namatay na mayroon siyang ginto sa kanyang ngipin, ang ginto ay gagamitin lamang kapag ito'y pinapahintulutan na ginto ang gagamitin. Kapag ito na lamang. Subalit, alam po natin, at ibang rulings po ito na ito ay sa sinasabi nating paggamit ng ginto. Kung ito ay nandyan sa kanya at nagamit niya at siya'y namatay, ito ba'y tatanggalin upang sa gayon ay makakabayad ng utang? O kaya'y tatanggalin ito na mayroong kahirapan
O kaya'y maaari sasabihin natin na ito'y iiwasan na lamang samantala na siya ay mayroong utang. Ano ba ang dapat gagawin dito? Siguro maliwanag ang katanungan. May kahirapan na tatanggalin at alam natin na kapag isang tao ay nasasaktan, nabuhay siya at ganun din patay, ay wala silang pagkakaiba, maliban na lamang na ang patay ay hindi na makakareklamo. Kaya ano po ba ang gagawin po rito kapag may naiwang ngipin sa kanyang may naiwang ginto sa kanyang ngipin. May naiwang ginto sa kanyang ngipin. Kaya sinagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah, kapag ang tayo namatay na mayroong sinasabi nating ginto o silver sa kanyang ngipin, at ang pagtanggal nito ay hindi makukuha ng madalian lamang, walang problema, sabi niya, na ito ay iiwanan na lamang. Dadalhin niya maging sa kanyang libingan. Kaya dahil dito, maging ang tao man ay may utang o wala, at mayroong kahirapan sa sinasabi nating pagkuha, ay ito'y iiwanan na lamang. Subalit, kapag siya ay nahukay sa isang pagkakataon, at ang kanyang ngipin ay nandyan, kukunin ito, dahil ito ay naagnas na, kukunin ito at ibibinta ito upang mababayaran ang kanyang utang. Subalit, kapag ito ay madaling kukunin sa kanyang bibig, ito ay obligadong kukunin bago siya ilibing. Sa dahilan, nasabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, na ang kayamanan ay hindi pwedeng sasayangin kung mayroon tayong kakayahang iimpok ito o itago ito o gagamitin po natin. So ito ay pwedeng gagamitin o pwedeng kukunin kung hindi masyadong mahihirapan. Okay po? Ano naman ang mga batas sa sinasabi nating pagputol ng buhok ng taong namatay? Pwede ba o maaari bang pinahintulutan sa Islam na tatanggalin o gugupitan ang buhok ng tao? Ang sagot ay nanggaling kay Sheikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah na kanyang sinabi, walang pag-alinlangan na ang sinasabi nating pagputol ng buhok o ng sinasabi nating mustache ng taong namatay, kung ito'y sobrang haba at ito'y sobrang haba ng kanyang mustache sa kalalakihan, ay there is no harm in cutting. Wala pong peligro o wala pong problema na ito'y babawasan. Yung sinasabi nating kanyang biguti o kanyang buhok kung ito ay sobrang haba. At ganun din yung sinasabi nating balahibo sa kilikili. Balahibo sa kilikili. Ito din ay maaring tatanggalin din. However, kanyang sinabi rito, hindi pinapayagan na ang kanyang balahibo sa masilang bahagi ng katawan, na umiikot po rito sa masilang bahagi ng katawan, ay hindi po pinapahintulutan na tatanggalin po ito. Sa dahilan na ang sinumang tao, ang tao na kung saan siya ay namatay, hindi pwedeng hahawakan ang kanyang ari rito o kanyang titingnan yung ari niya ng sinuman, maliban na lamang sa mayroong karapatan sa kanya at ito ay kung mayroong pangangailangan. Hinggil sa sinasabi nating buhok ng sinasabi nating lalaki, ay susuklayin lamang itong lalaki. Subalit, walang problema na kung ito ay sobrang haba, na ito ay hindi naging maayos yung buhok sa kanyang sarili halimbawa, ay walang problema po na puputulan po ito, babawasan. Subalit yung sinasabi nating babae ay tarangkisin lamang, tatalian ang 3 plates at alam ng mga kababayan po ito at ilagay sa kanyang likuran. At walang buhok sa bahagi ng babae na ito ay puputulan. Maliban na lamang sa mga kalalakihan na ito ay kung ito ay nakakasagabal sa kanya o magdudulot ng hindi maayos na pag-ayos sa patay, ay maaring babawasan. Ito ay nasa lalaki po lamang. At ang Allah ang siyang lubusang nakakaalam. Kaya mga bagay na ito ay minsan may mga pagdududa tayo o may pag-alinlangan. Kaya alhamdulillah ay nasasagot po ng mga scholar natin ang sinasabi nating mga katanungan ito. Ang sunod na katanungan ay napakahalaga po na nagiging nagkasabay at nagkakataon na yung sinasabi nating pagsasala na obligado ay sumabay din sa pagsasala ng sinasabi nating salatul janazah.
ano ba ang ating maaring gagawin? Nagkatagpo na ang salatul janasa at ang salatul limbawa, Maghrib ay nagkatagpo at ito ay ano ba ang maaring gagawin ng tao? Ang katanungan po ito, ganito. Siya ay nagtanong at ito'y sinagot ng Permanent Committee ng Saudi Arabia ng mga eskular at sila ay nagpupulong-pulong po rito at kanilang napagkaisahan na ito ang kasagutan. Ano ang ruling sa tao na kung saan kapag siya ay pumasok sa masjid na mayroong patay, nagsasala sa sinasabi nating salatul janasa at ito ay napakaiksing oras lamang katulad ng sinasabi nating oras ng salatul maghrib. Napakaiksi ng oras po rito pagitan ng maghrib at ng isya at papasok na naman ang isya pagkatapos. Kaya ang tao ay hindi pa nakapagsala ng maghrib. Ang tao ba, ano ba ang kanyang gagawin? Magsasala kaya siya ng sinasabi nating salatul janasa, nakasabay sa mga tao, o kaya siya ay magsasala ng sinasabi nating obligatory na sala. Ustad, dapat po bang katakutan ang kamatayan kung may mga bagay po tayong gustong gawin na di pa natin nagawa? Ay, masya-Allah, Brother Abdullah, ito yung sinabi ng Allah Jalla wa'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. At katatakutan natin ang araw na tayo babalik muli sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin dito, brother, ang takwa, ang pagkakatakot po rito ay ang paghahanda po natin. Kaya kung ang sinasabi mong kakatakutan, ay hindi mo po ito maaring maalisan at hindi mo po ito maaring mapapangunahan. Sinasabi nating takot po ay normal sa atin na kahit napatay, natatakot tayo. Subalit walang pag-alinangan na ito ay talagang mangyari dahil kullu nafsin dha'iqatul maut. At ang lahat na may kaluluwa ay may kamatayan. Kaya may bagay pa po tayong gustong gawin na di pa natin nagagawa. Kaya Brother Abdullah, alam mo na pala na ang kamatayan din ay talagang hindi po yan kakatok sa pintuan natin. Mabuti pa yung magnanakaw ay may nadidinig ka pang mga sinasabi nating tanda sa kanya, subalit ang kamatayan. Kaya ito pala ang iyong katanungan, may mga gusto ka pang gagawin. Kaya Brother Abdullah, gagawin mo na ngayon. O Brother Mark, Brother Isa, gagawin mo na ngayon. Ang kamatayan ay sadyang naitala ng Allah Jalla wa'ala at hindi ito may pabawasan kahit 1 minuto o 2 minuto o madidili o ma-advance. Ito po ay nakatala. Kaya balikan po natin ito, Brother Isa, Barakallahu Fik. Sa kasagutan ni Sheikh ng mga Permanent Committee ng Saudi Arabia, sabi nila, pinapaintulutan sa taong yaon na siya ay magsala ng salatul janasa kapag hindi siya natatakot na yung salatul maghrib ay matatapos. Ibig sabihin ko, nakita niya na may oras sa salatul maghrib pa at siya ay nagsala ng janasa, ay gagawin niya. Sa dahilan na maaring mamiss niya ang salatul janasa at hindi niya naman mamiss ang salatul maghrib. Ibig sabihin dito, kung nakita mo na may oras pa at pagkakataon na ikay magsagawa ng salatul maghrib, dahil ang salatul janasa ay ginagawa ngayon, ay magjanasa ka muna, salatul janasa. Dahil ang maghrib ay nakita mo na kung saan ito ay hindi pa naman magtatapos, ay gagawin mo kaagad pagkatapos ng salatul janasa. Subalit, kapag ikay natatakot na ang salatul maghrib ay papasok ng isya o mawala ng iyong salatul maghrib, ang sinasabi nating gagawin mo rito ay mas mainam na gagawa ka ng sinasabi nating salatul maghrib at iwasan mo ang salatul janasa. Bakit po ba? Dahil ang salatul janasa ay fardul kifaya. Ibig sabihin, kapag ginawa ng ilang grupo, tayo na mga pangkat na iba na hindi nagsagawa ay absuelto po tayo. Subalit, ang iyong sinasabi nating salatul maktuba, ito po ay naitala sa takdang oras. Kaya dito ay maaari mong masabi nating pumasok sa unang oras o kaya sa kahuling oras na ito. Hanggat hindi pa pumasok ang sinasabi nating salatul isya. At ang tanda po, kapag lumubog na yung araw, ay oras na kaagad ng salatul maghrib at bago pa mawala yung sinasabi nating pulang na iwan sa sinasabi nating kalangitan dahil ito na yun ang pagpasok ng salatul isya. Masya-Allah, Brother Said, barakallahu fikum. Kaya dahil dito, sadyang napakainam na gagawin niya ang salatul maghrib kaagad kung nakita niya na papasok na ang salatul isya. Kaya ang obligatory ay sadyang pangunahin na ito ay gagawin natin kaysa sa sinasabi nating fardul kifaya. Nawa ito ay nakapagdulot ng kaalaman sa atin hinggil sa sinasabi nating usaping ito.
Ang katanungan, nakasunod ay ang kasagutan na ay sinagot ni Sheikh Ibn Jibrin, rahimahullah. At ang tanong dito ay hinggil sa sinasabi nating pagbabawal na oras. Kapag ang oras na pinagbabawal, ay ano po bang gagawin natin? Tayo po ba ay magsala ng salatul janaza o ano po bang gagawin natin? Kaya dahil dito sinagot ni Sheikh Jibrin, rahimahullah, pinapahintulutan na magdasal po tayo sa patay, maging ito ay sa sinasabi nating pinagbabawal na oras na ito ay mahaba. Ibig sabihin dito, mahaba rito yung sinasabi natin kagaya ng salatul asar at salatul fajr. Dito, sa oras na ito, ay hindi pinapahintulutan na magsala sa sinasabi nating maiksing oras. Ang mahabang oras kanina, na ito yung salatul asar at ang salatul fajr. Sa mga maiksing oras lamang ay hindi tayo pinapahintulutan po rito na magsasala ng salatul janazah. Ito ay ang sinasabi nating paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Na kung saan ang kanyang lapit sa sinasabi nating nilulubugan ay isang sibat na lamang o siya ay malapit na lamang sa kanyang, siya ay lalabas na nasisikat. Dito sa mga oras na ito ay ipinagbabawal sa atin. So ibig sabihin po rito kapag ang araw ay masabi natin na ito ay pasikat na talaga, dito ay ipagbabawal natin. Subalit, mahaba pa naman ang oras ng Fajr hanggang bago pa man sumikat, ang araw ay pwede tayong magsasagawa ng salatul janaza. At kapag dito na sa oras ng salatul asar, mahaba ritong oras. Subalit kung ito ay talagang malapit na nalulubog ng araw, dito ay, ayon sa kay Sheikh Jibrin, ito ay pinagbabawal ang pagsala ng salatul janaza. Kaya ganun din, hindi rin pinapahintulutan kapag ang araw ay nasa zawal sa kalagitnaan. Dito rin ang itong oras kung saan ipinagbabawal ang sinasabi nating paglibing po sa ating mga patay. Kaya sadya napakaliwanag at ang aking tatalakayin po rito na bilang huling katanungan ay ang sinasabi nating maari bang tayo na mga Muslim ay sumabay sa mga sinasabi nating paglibing ng ating mga kamag-anakan na hindi Muslim. At ito ay sinagot ng Permanent Committee ng Saudi Arabia na sila ay nagtanong sa kanila. Ano ang sinasabi nating hukom sa pag-attend ng mga patay ng mga hindi mananampalataya na ito ay nagiging political tradition at nakapagkasunduan na sinasabi nating kustumbre ng mga tao? Ano ba ang gagawin po natin dito? Ito ay sinagot ng Permanent Committee at sila po ay ito ang kanilang napag-usapan po rito. Maaring ang iba ay nasasabi na ito ay may ikhtilaf, subalit ang sinasabi nating Permanent Committee, sila ay nagsabi. At kanilang sinagot, kapag may namatay sa paligid ninyo ng mga hindi Muslim, hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na sumuporta o mag-participate o tumulong sa mga hindi mananampalataya sa kanilang paglibing. Sila pong nagsabi rito. At gayon din, hindi tayo dapat maging masabi nating matulungin sa kanilang ginagawa sa oras na yaon. Bakit po ba? Dahil ang sugo ay sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kilalang namuno, yung sinasabi natin Khulafa Rashidun, ay hindi natin nakita na ito'y ginawa nila. Kaya dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo ay pinagbabawal nila ang pagtayo maging noong inilibing si Abdullah bin Ubay bin Salul na ang dahilan po rito na siya ay hindi isang mananampalataya at kilala siya sa kanyang pagiging munafiq. At ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Taubah ayat number 84 at ito'y diretsong sinagot ng ating mga ulama na sabi ng Allah Jalla wa'ala, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. At huwag kayong tumayo sa kanilang patay na mga bangkay o kayo tatayo sa kanilang mga libingan. Tunay na sila ay hindi naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at namatay sila na sila ay fasiqun, na sila ay makasalanan, na sila ay lumalampas sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Subalit, ang kanilang pagpapatuloy na pagsagot dito, subalit, kapag walang isa na maglilibing sa inyong kamag-anakan na patay, walang isa naglibing, hayaan na lang kayo natin.
Kaya dahil dito, ang ginawa ng Propeta Muhammad a.s. na sa mga tao na kung saan namatay sa digmaan, sa pakipagdigmaan sa Battle of Badr, na mayroong mga hindi Muslim na namatay sa pakipaglabanan nila sa unang digmaan, ang Propeta Muhammad a.s. ay kanilang inilibing ang mga patay na ito, na mga hindi Muslim. Nabasa ko po, ito po, Sister Jauza, ay dahil sisaraduhan na po ritong opisina, ang tungkol sa usaping yaon ay ating pag-usapan, ang sinasabi nating mga kagawain ng sinasabi nating jahiliya, ang kuskus ng mukha, ng damit, ang pagsigaw, ito ay mga gawaing pangjahiliya at ating bibigyan ng sinasabi nating maliwanag na kasagutan hinggil sa kaalaman ng ating mga ulama na may patunay mula sa Quran at Sunnah. Subalit sila'y nanawagan na sa atin ngayon at subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At anumang pagkakamali ay saganang mula sa akin, dahil tayo ay tagapag-transmit po lamang at ang hukom na ito ay hindi nanggaling sa akin, bagkus ito ay hukom ng mga ulama ng Saudi Arabia. Allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.